po natin, si Mary Rose de la Cruz. Doc Sara, ano na to? Naka-record lang po ito, ha? Okay. Mary Rose, play natin. Ako po si Merus de la Cruz, 18 years old, nakatira sa 17 Pat M. Cabrera Street, San Roque, Navotas City. Ipapakonsulta ko lang po itong kuko ko. Bata pa po ako, ganito na po yung sakit ko. Pinakonsulta ko na po ito sa doktor. Sabi nga po nila, fungal infection daw po ito. Tatanong ko lang po sana kung may mabisang gamot or alternatibong gamot para dito po sa kuko ko. Kasi po, gusto ko na po kasing makapamuhay po ng normal, gagaya po sa ibang tao. Kaya sana po pakitulungan niyo po ako dito po sa sakit ko. Maraming salamat po. Doc, ngayon lang ako nakakita ng ganyang sinasabi lang fungal infection sa sa kamay. Actually, oo. We call that Daliri. Tinea unggum. Tinea unggum. Oo. Ang affected niya, bali fungal infection siya sa kuko, no? Mhm. Oo. I understand siguro si Mary Rose, kaya siguro rin siya nagiging parang impatient about it na kasi medyo matagal talaga yung gamutan. So hindi lang siya nakukuha ng topical, kailangan na rin niya mag-inom ng oral antifungal, which usually mag-uumpisang kailangan kasi at least 3 months tuloy-tuloy Oral. yung gamot. Oo, yun. Hindi siya kaya ng one time lang. Oo. Eh, pag nagganon siya, Doc, tuluyan na bang gagaling yun o kailangan continuous yung medication? Ang problem kasi natin, di ba, yung fungal infection, nakakahawa siya. So, kaya nung pinakita niya both hands, nalalungkot nga ako both hands yung affected. Usually kasi isa muna, tapos yung katabi, ganyan. So, ano na lahat, no? Na Kasi affected possible na na lahat. pati yung toes niya affected. Siyempre, kung hinahawakan Toenails. niya yung ano niya, yung paa niya pag naglilinis siya, we expect pwede rin niya maihawa yun sa paa. And ang problema kasi kamay, talagang kitang-kita yan, Yes. babae pa siya, no? So, kaya naman siya, kailangan lang, kasi hindi ko makita yung build niya ngayon, ano, kasi we expect kasi ang oral antifungal, siyempre medyo may mga side effects din siya. So ako, I advise that she sees na lang a doctor, a dermatologist, para that would be computed based on her weight, ang ganun gamutan pala yun? sa kanya. Yeah, o may mga glycerol Hindi na basta-basta mag-take ka ng binibigay. ganon. Dapat Hindi. Tapos minomonitor yan. She also has to to be taken din ng blood para i-check yung liver profile niya. Ba? Kasi matagalan ng inuman eh. Alalahanin natin, sa kahit anumang gamot na iniinom natin, that will either be metabolized Oo, by yeah. the liver or the kidneys. So kapag if you expect an individual to take ng gamot for such a long time, dapat magkaroon ka muna ng magandang clearance dun sa kung ano yung tatamaan ng gamot. Oo, yun. So, and then, So, ano topically nagkukos naman, nito? I'm sorry. Ano nagkukos Fungal ng nga siya, fungal? fungi nga siya. Fungi. Oo. Ang problema, naihawa na sa katabi. So, kaya pa naman, wag siyang malungkot, kaya pa naman. Only that talagang tsatsagain niya. Like, for example, nakita natin nangangapal na Yes. yung kuko, di ba? So, ang isang problema din dyan would be the topical antifungal, hindi masyado makapenetrate kasi nangapal na. So, minsan kailangan din siya kumuha ng salicylic acid na parang nail polish yung akala mo ganun. So, para lang mag-open yung pores and then tsaka makapasok. It's a special treatment. So, I suggest that she sees na lang a dermatologist, kung sino dermatologist ang gusto niya, punta siya para maturuan siya kung paano niya gagawin ng tama. Kasi matagalan tong proseso na ito. And Doc, bukod dun sa mga gamot na kailangan niya i-take at saka kailangan ipahit, dapat ba conscious din siya dun sa, like for example, yung mga ginagamit niya sa tinutulugan niya, dapat siya lang dun para hindi mahawa yung hiwalay? ibang tao. Parang Actually, hindi naman. since pag nakita nyo naman dito, wala naman ako nakita sa kamay, apart from dun sa nails niya, yun yung Walang. affected, oo. Hindi yun parang pag hinawakan dito, iba kasi siya. Like for example, may mga kung bacteria, meron yung parang pang respiratory tract. Meron, di ba? Meron naman parang hindi respiratory, pwedeng GI ang problem. So, here naman, kumbaga sa fungi, yun ang meron siya. So, pang kuko yun. So, ang maa-affect yung kuko nun. So, tama ka, pwede niya iwas na lang sa kuko ng ibang tao. Kasama And then, sa gumamit bahay. siya ng sarili niyang nail clipper. Okay? Yung kailangan may sarili siyang gagamitan. Kaya nga tayo din, mga ladies na Yes. nagpapamanicure, pedicure, yun ang isang magandang dapat nating habit na we bring our own. Okay, yun. Ay, meron ako niyan. Meron ka. Dati meron ako. Asa na? Ay, hindi. May kaugnayan doon, doktora. Eh, yun naman, yun, maitim yung kuko niya, di ba? Eh, yun naman yung sa may paa, namumuti naman yung kuko, di ba? May ganun. Fungi din ba ang cause nun? Depende. Kasi normally, para
Pag puti kasi maraming pwedeng sanhi. Depende. So, ang ginagawa natin dyan, kumukuha ng Niligaw mo scrapings para ma-check kung fungal siya. Pinapa-KOH test yun sa hospital. So, kung fungal siya, antifungal din, same management as dun kanina kay Mary Rose. If not naman, i-check kung ano yung anong problem niya. Baka sa vitamins, We need to see kulang lang ng also. vitamins, parang ganun. Pwede rin naman yun. Yeah, kasi maraming cause. Like, for example, meron ding psoriasis of the nails. So, iba naman immune ang problem nun. Immunity ang problem, yes. So, kaya hindi basta porke may ganyan, fungal na. Nabanggit ba ni Mary Rose kung ilang taon siya nagkaroon? Or Bata Sabi pa niya daw siya. bata siya. Okay. So, ay ngayon 18. So, probably, she was managed then nung ano siya, nung baka ng dapat pediatric dermatologist. But now, rule of thumb, 18 and above, hindi ka na sa pedia. Yan. Okay, thank you. Dito muna ako, Dok.